umaga mga kapamilya! Panibagong araw na naman. At syempre, panibagong episode din to para sa ating Salamat Dok. Kasama po natin ngayong araw si Dr. Jasmine Manulat upang i-discuss at ituro sa atin ang mga bagay na may patungkol sa RH Law. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Doc Jasmine Manulat. Doc, may inahanda po kaming mga tanong dito. At ang gagawin nyo lang po ay sagutin yung mga inihanda naming tanong na may patungkol sa RH Law. Pero bago ang lahat, Doc, no? Para alam lang ng karamihan, ano po ba ang ibig sabihin ng RH Law? Ang Reproductive Health Law o mas kilala bilang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, RA number 10354, ay isang batas sa ating bansa. Ang layunin nito ay itaguyod ang kalusugan at karapatan ng bawat Pilipino. Nilagdaan ito noong Desyembre 21, 2012 at layunin nitong magbigay ng access sa abot ng makakaya at ligtas na tulong patungkol sa reproductive health ng isang tao o ng bawat Pilipino. Ibig sabihin pala, Dok, parang may kinalaman ito sa family planning. Kung masusunod ang RH Law, maaaring maiwasan natin o makontrol yung pagdami ng populasyon sa ating bansa. At syempre may kinalaman din ito sa family planning. Pinapakilala din ng RH Law yung gender equality sa pamamagitan ng parehong responsibilidad ng babae at lalaki sa family planning at reproductive health. Pinapakilala din sa kanila yung tamang paggamit ng contraceptives gaya ng mga condom para maiwasan yung mga sakit na gaya ng HIV or AIDS. So, pwede na nating simulan ang tanungan. Para sa unang tanong, Dok, meron po bang mga advantages ang pagkakaroon ng RH Law? At meron din po ba itong mga disadvantages? May mga ilang argumento na nagsasabing mas nakakadagdag pa raw ang contraceptives sa mga kaso ng abortion. Dahil nga sa ilang dahilan neto, una, may nagsasabi na hindi raw 100% sure na epektibo yung contraceptives. Yung iba, kahit daw gumamit ng contraceptives, yung mga pamprotekta kapag nagsisex, ay hindi pa rin daw sure kasi maaari pa rin daw itong mabuntis o mag-failed. Gayunpaman, maraming ebidensya ang nagsasabing ang tamang paggamit ng contraceptives ay maaaring makatulong upang mabawasan o mapababa ang abortion rate. Kapag may access ang mga tao sa ligtas na pamamaraan ng pagbubuntis o pagtigil ng pagbubuntis, ay maiiwasan natin yung pagdami ng mga taong nagpapa-abort, mga taong maagang nabubuntis. Okay, guys. May mga disadvantages din pala tong RH Law, no? So, yun, alam niyo na, no? Para sa ikalawang tanong, overtime na pala tayo, guys! O siya, hanggang dito lang po muna ang episode natin ngayong araw sa Salamat, Doc. Pero, bago matapos ang show natin, Doc, no? Baka may gusto kong i-shoutout yan. Ayun, no? So, sana may natutunan kayo sa episode natin ngayon. Kaya mag-alala, magbabalik pa naman kami bukas para sa susunod na episode ng Salamat, Doc.